Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Pamela. Hindi ko tunay na pangalan. Tubong Ilongga ako at lumaki sa baryo ng Negros, naganap ng syudad sa ngayon. 45 taong gulang na ako at isang ganap ng residente sa bayan ng Bacolod ngayong kasalukuyan. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ay nangyari noong ako'y 12 anyos pa lamang at nag-aaral sa ika-6 na baitang ng elementarya sa taong 1984. Nung ako'y nag-aaral pa lamang sa elementarya, ay puro panunukso na lamang ang aking natatanggap sa aking mga kaklase. Madalas nila akong tinatawag na anak ng aswang. Pinaghihinalaan kasi kami ng aming mga kababaryo na nagmula daw sa angka ng mga aswang ang aking mga magulang. Dahil noong nabubuhay pa ang aking lola, ay kinukuha daw nito ang mga inunlan ng mga sanggol na pinagbalutan sa paanakan sa aming baryo. May isang saksi daw na nakita ang aking lola na iniipon sa maliit na timba ang pinagbalutan ng mga bagong panganak na sanggol at iniuuwi iyon ng aking lola sa aming tahanan nung ako'y musmus pa lamang. Nang mamatay ang aking lola, ay halos ni isa sa aming mga kababaryo ay walang nakilamay dahil palagi daw nakasara ang aming pintuan at doon sa loob ng bahay nakahimlay ang patay na katawan ng aking lola. Matapos ang 1 linggo na burol ng aking lola, ay tanging ang aking mga magulang at lolo lamang ang naghatid sa huling hantungan ng aking lola sa sementeryo upang ilibing ito, habang karga-karga naman ako ng aking ina. Napapabalita na isinalin daw sa aking ina ang pagkaaswang ng aking lola na hanggang sa ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga tao sa aming baryo. Subalit lahat ng iyon ay walang katibayan at tanging mga kuro-kuro lamang upang siraan ang aming pamilya. Habang lumalaki ako at nagkakaisip, ay halos puro na lamang panglalait ang aking naririnig sa aking mga magulang na nagdulot ng pangamba sa akin dahil madalas akong asarin at bulihin ng aking mga kaklase. Lumaki akong hindi man lang nakaranas na may kalarong bata. Dahil iniiwasan ako ng kapwa ko mga bata sapagkat natatakot sila sa akin. Kahit sa loob ng aming paaralan ay wala man lang nakikipag-usap sa akin at lagi na lang akong malungkot at nag-iisa. At dahil doon, ay naisipan ko na lang tumigil sa pag-aaral ng tumungtong ako sa ika-6 na baitang dahil hindi ko na kaya ang mga panglalait sa akin. Isang araw, nagulat na lang ang aking ina sa biglang pagliban ko sa klase ng ilang araw na sunod-sunod at sinabi ko sa kanya na ayaw ko nang mag-aral. Nang mga panahong yon, ay palagi ko lang kasama ang aking ina at lolo sa aming bahay dahil madalas wala ang aking ama upang dumayo sa ibang baryo na pinagmula ng aking mga magulang. Habang ang aking lolo ay nakaratay na lang sa higaan at naghihintay ng kanyang kamatayan dahil na rin sa labis nitong katandaan at sabayan pa ng maraming sugat na lumukob sa kanyang katawan. Sino ang nagsabi sa iyo na tumigil ka sa pag-aaral, Pamela? Di ba sinabihan na kita? Nahayaan mo na lang kung ano man ang sasabihin ng iyong mga kaklase sa ating pamilya. Pamela, kailangan mong mag-aral dahil ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Huwag muna kaming gayahin ng iyong ama na hindi naranasan makapag-aral. Ayaw kong danasin mo ang buhay na meron tayo sa ngayon. Sambit sa akin noon ng aking ina. Pero kasi nay, hindi ko na po kaya ang pag-aalipusta nila sa akin. Hindi ko po matanggap na tawaging aswang ang ating pamilya. Labis na po akong nasasaktan, inay. Sabi ko naman noon sa aking ina. Hindi ako papayag, Pamela.
Di ako papayag na tumigil ka sa pag-aaral mo. Bukas ay kailangan mo nang pumasok sa eskwelahan dahil kung hindi magagalit ako sa iyo. Saad sa akin ng aking ina. Nung kinagabihang yon, Habang abala ang aking ina sa pagluluto ng aming hapunan, ay nais ko na sanang kausapin ng aking lolo kung totoo nga ba na may lahi kaming aswang. Ay palagi na lang sinasabi nito na walang katotohanan ang mga paratang nila sa amin. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa aking isipan na hindi ko maipaliwanag. Siguro sadyang bata pa ako noon, kaya hindi ko pa malaman ang ibang mga bagay na mahirap intindihin. Dahil nagtataka ako at nahihiwagaan sa ikinikilos ng aking lolo, bukod sa pagkakaratay niya sa buong maghapon sa higaan dahil sa katandaan at mga sugat sa kanyang katawan, ay tuwing kasagsagan ng gabi ay bigla na lang itong nawawala sa kanyang higaan. Ayon sa pagkakaalam ko, ay hindi na kaya pang kumilos ng aking lolo. Nang matapos ang aking ina sa kanyang nilulutong pagkain, ay agad akong pinakain ng aking ina dahil sinusubuan pa niya si lolo bago kumain ng aking ina. Kaya madalas na mag-isa akong kumain sa maliit naming mesa. Matapos kong kumain, ay kaagad naman akong sinasabihan ng aking ina na maghilamos na dahil palagi niya akong maagang pinapatulog. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y natutulog katabi ang aking ina, ay isang tinig ang nagpagising sa aking diwa. Nakakarinig kasi ako ng isang halinghing ng isang hayop sa labas ng aming tahanan. Balak ko sanang gisingin ang aking ina, ngunit naisip ko na lang na silipin ito sa butas ng dingding ng aming kwarto kung anong klaseng hayop ang tumatangis sa labas ng aming bahay. Dahil natakot ako ng mga gabing yon, ay nilakasan ko ang loob na silipin ito sa butas ng aming dingding. At laking gulat ko na lang nang may isang malaking itim na aso sa labas ng aming bahay. Hindi ito pangkaraniwang aso dahil sobrang malaki ito at namumula ang kanyang mga mata at may matatalas na ngipin. Ngunit isang bagay ang nagbigay agaw pansin sa akin sa isang malaking aso na nasa labas ng aming bahay. Dahil may tali ito sa leeg na parang isang kwintas na gawa sa elo de bela na may palawit na pangil ng isang hayop. Agad ko namang naalala na katulad iyon sa kwintas na suot ng aking lolo. Dahil sa aking kuryosidad ay naisipan kong puntahan si lolo sa sala kung saan dun siya nakaratay at natutulog. Bigla na lang nagising ang aking ina at sinabihan ako na bumalik na sa aking pagkakahiga para matulog dahil masyado nang malalim ang gabi. Magsasalita sana ako upang sabihin sa aking ina ang aking nakita, subalit tila alam nito na may nais akong sabihin at tanungin. Pamela, matulog ka na dahil kailangan mo nang pumasok sa eskwela. Kung ano man ang narinig at nakita mo sa labas ng ating bahay, isang normal na asong gala lang yon. Sambit sa akin noon ng aking ina, kaya muli akong nahiga at ipinikit ang aking mga mata upang bumalik sa naudlot kong pagkakatulog. Kinabukasan ay hinatid ako ng aking ina sa aming paaralan para kausapin ang aking guro at humingi ng dispensa sa aking pagliban sa klase ng ilang araw. At nais rin niyang tanungin ng aking guro kung dinidisiplina daw nito ang aking mga kaklase para pagsabihan na wag nila akong tuksohin. Nang makarating kami ni ina sa silid-aralan na aking pinapasukan, ay halos natameme ang aking mga kaklase dahil natatakot sila sa aking ina. At kahit na ang aking guro ay halatang umiiwas. Habang pinagmamasdan ko ang aking ina na kausap ang aking guro, ay masasabi ko sa aking sarili na naiinis ang aking ina sa aking guro.
ayon na rin sa ekspresyon ng kanyang muka. Lumipas ang ilang saglit na pag-uusap nila ay muling lumapit sa akin si inay at hinagdan ako ng isang matamis na halik sa aking pisngi. Pamela, aalis na ako. Magpapakabait ka ha. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo. Nahayaan mo na lang kung ano man ang sabihin nila. Malumanay na sabi sa akin ni inay. Pagkatapos ay tinitigan niya ng pahapyaw ang aking mga kaklase. Nung araw na yun, Kuya Chris, matapos kausapin ni inay ang aking guro, ay naisip ko na maayos na ang lahat. Subalit pagkalabas ng aking ina sa aming silid-aralan, ay walang humpay na naman ang panunukso at pambubuli sa akin ng aking mga kaklase. Imbes na sitahin at sawayin ng aking guro ang mga kaklase kong nambubuli sa akin, ay tila lihim pa itong napapangiti na parang natutuwa pa ito sa mga nangyayari sa akin. Hanggang sa dumating sa punto na kinuha ng aking kaklase ang aking bag at itinapon sa sahig habang inaapak-apakan naman ng iba kong mga kamag-aral. Nang mga oras na iyon ay hindi ko napigilang umiyak. Tumayo ako sa aking kinauupuan at tinulak ko ang ilan kong kaklase para tigilan na nila ang pag-apak sa aking bag. Akmang dadamputin ko na sana ang aking bag ay itinulak ako ng isa ko pang kaklase. Kaya napasubsob ako sa sahig at dumugo ang aking nguso. habang umiiyak ako ng mga oras na yon, Kuya Chris, ay tumutulo naman ang aking dugo galing sa nguso patungo sa puti kong damit. Kaya nadumihan ang suot kong uniforme. Nagkalat ang dugo sa aking damit na mas lalo kong kinaiyak dahil nung bata pa ako ay takot ako sa dugo. Binanggit ko noon ang pangalan ng aking ina ng paulit-ulit hanggang sa natigilan na lamang sila sa kakabuli sa akin dahil muling bumalik ang aking ina sa aming silid-aralan. Nasaksihan ng aking ina ang kalupitan na ginawa sa akin sa loob ng paaralan habang pinagmamasdan lang ako ng aking guro na tila natutuwa pa sa mga nangyayari. Mabilis na lumapit sa akin si inay at inalalayan niya akong makatayo. Dinampot din niya ang aking bag na nagmukha ng basahan dahil sa mga dumidulot ng pag-apak ng aking mga kaklase. Anong klase kang guro? Yan ba ang tinuturo mo sa iyong mga estudyante? Nakita mo nang binubuli at sinasaktan ng aking anak pero wala ka man lang ginawa. Mas masahol ka pa sa hayop. Dapat bumitaw ka na lang sa iyong serbisyo dahil hindi bahagi sa iyo ang suot mong uniforme. Pagalit na sabi ni inay sa aking guro. Kahit na umiiyak ako ng mga oras na yon, ay pilit kong pinakalma ang aking ina dahil nang gagalaitin na ito sa galit na tila nais ng sugurin at saktan ang aking guro. Tandaan niyo ang araw na to. Dahil sa ginawa niyong lahat sa aking anak, ay isinusumpa ko na magduro sa kayo hanggang sa mamatay. Ni isa dito na nasa loob ng silid ay markado na ng aking sumpa. Magbabayad kayo sa ginawa niyong panghahamak sa aking anak. Galit na sabi ni inay sa aking guro, kasama na ang aking mga kaklase. Bago kami lumabas ng aking ina sa silid-aralan, ay dinuraan niya ng harap-harapan ng aking guro sa kanyang kinatatayuan habang matalim na pinagmamasdan ng aking ina. Nang makauwi kami ng aking ina sa aming tahanan, ay hinubad niya kaagad ang suot kong damit dahil alam niya na may phobia ako sa dugo. Matapos niya akong bihisan, ay ginamot naman niya ang nahiwang sugat sa aking mga labi. Habang ginagamot ng aking ina ang aking sugat, ay napansin ko ang lungkot sa kanyang muka habang tumutulo ang kanyang mga luha. Pamela, patawarin mo si inay. Sana nakinig na lang ako sa iyo kagabi. Natitigil ka muna pansamantala sa pag-aaral at hindi sana nangyari ito ngayon sa iyo. Patawarin mo ako, anak.
Sambit noon sa akin ni inay dahil parang nadurog ang kanyang puso nang makita niya akong pinagkakaisahan ng aking mga kaklase at pati ang aking guro ay wala man lang ginawa para tulungan ako. Nung mga araw na yon, Kuya Chris, Ay muling bumalik ang aking ama. Galing siya sa kinalakihan nilang baryo ni inay sa Siquijor, na bantog at kilala bilang tahanan daw ng mga angkan ng aswang. Nagulat ang aking ama nang makita niya ang hiwang sugat sa aking mga labi at tinanong niya ang aking ina kung sino ang may gawa nito. Sinabi naman ng aking ina ang buong katotohanan sa naganap na pambubuli sa akin sa loob ng paaralan. At sinabi rin ng aking ina sa aking ama na walang pakialam ang aking guro habang binubuli ako at sinasaktan. Nung mga oras na yon, Kuya Chris, Ay biglang nagalit ang aking ama at nais niyang puntahan ang pinapasukan kong paaralan. Subalit pinigilan siya ng aking ina. Habang pinipigilan ng aking ina si Itay, ay kitang-kita ko na mahigpit na hinawakan ng aking ama ang puluhan ng kanyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Itay, tama na po. Hayaan niyo na sila. At huwag na po kayong gumawa ng gulo dito sa ating baryo. Dahil lalo tayo iiwasan ng mga taong naninirahan dito. Alam niyo naman po, di ba? Hindi talaga tayo taga rito. Wika ko noon sa aking ama. Matapos ko iyong sabihin, ay lumapit sa akin si Itay at marahan niyang hinaplos ang aking buhok. Niyakap niya ako ng mahigpit at nangako siya na hindi na muli ako makakaranas ng pambubuli kanino man. Pamela, binilhan pala kita ng mansanas. Alam kong paborito mo to. Saad sa akin ni Itay dahil may mga binili itong pasalubong para sa amin. Sinabi sa akin ng aking mga magulang ay doon muna ako sa labas ng aming bahay habang kinakain ko ang mansanas. Dahil ng mga panahong yon ay malayo kami sa aming mga kapitbahay dahil iniiwasan nga kami ng aming mga kababaryo. Habang nasa labas ako ng aming bahay at nakaupo sa isang malaking ugat ng puno at nilalasap ang bawat kagat ng mansanas na ibinigay sa akin ng aking ama, ay masinsinan namang kinausap ng aking ina si Itay. Lumipas ang ilang sandali, ay muli akong bumalik sa loob ng aming tahanan at malinaw kong nasisilayan na nag-iimpake ng mga gamit ang aking mga magulang. Labis akong nagtataka kung bakit nag-iimpake ng mga gamit ang aking mga magulang dahil kung susumahin ay kakarating lang ng aking ama galing sa kanilang baryong pinagmulan. Inay? Itay? Bakit po kayo nag-iimpake? Aalis na ba tayo dito? Tanong ko noon sa aking mga magulang. O anak, sa susunod na araw ay lilisanin na natin ang baryong ito at dadalhin ka na namin sa kapatid ng iyong ina sa Bacolod. At doon ka muna pansamantala dahil nakakasiguro kami na wala nang manunukso at mananakit sa iyo doon. Sambit sa akin ng aking ama. Tinanong ko sila kung doon na kami maninirahan sa aming tiyahin. Subalit sinabi ng aking ina na ako lang daw muna ang maninirahan doon dahil babalik muna sila sa aming baryo sa Siquijor. Ayaw kasi ng aking mga magulang na doon ako manirahan sa kanilang baryong pinanggalingan. Kinagabihan, maaga kaming kumain ng hapunan at maaga din akong pinatulog ng aking ina. Hindi ko rin alam ang tunay na dahilan kung bakit naisipan kaagad nila na lisanin ang baryong aking kinagisnan. Nang gabing yon ay mababaw lang ang aking tulog, kaya konting kaluskus lang ay magigising ako kaagad. Hanggang sa isa na namang tinig ang nagpagising sa aking diwa. Narinig ko na naman ang pagtangis ng isang nilalang na madalas kong naririnig tuwing gabi. Bukod sa pagkakagising ko, ay wala rin sa aking tabi ang aking mga magulang.
Bago ako bumangon sa aking pagkakahiga, ay naisipan ko munang silipin ang butas sa dingding. Doon ko kasi madalas naririnig ang tangis ng isang hayop. Nang silipin ko yun, ay muli ko na namang nakita ang isang malaking itim na aso na may taling kwintas sa leeg na may palamuti na pangil ng isang hayop na pamilyar sa aking paningin. Ngunit napabalikwas na lang ako sa aking pagkakasilip sa butas nang masilayan ko ang aking mga magulang na papalapit sa itim na aso na nanlilisik ang mga mata at may matatalas na mga ngipin. At mas lalong nasindak ako dahil kinakausap ito ng aking mga magulang na parang isang tao. Kaya sumagi sa aking isip ang isang palaisipan na matagal nang naglalaro sa aking isipan. Lumabas ako ng aming silid at naglakad patungo sa maliit naming sala para tignan ang aking lolo, at laking gulat ko na lang dahil wala siya sa kanyang higaan. Ang pagkakaalam ko ay hindi na kaya ng aking lolo na maglakad, kaya lagi itong nakaratay sa kanyang higaan. Nung gabing yun, Kuya Chris, ay malinaw na sa aking isipan na totoo pala ang binibintang ng aming kababaryo sa aming pamilya na angkan nga kami ng mga aswang. Kaya pala madalas akong nakakarinig ng angil at tangis ng aso tuwing gabi dahil madalas palang gumala ang aking lolo. Ngunit wala namang nababalitaan sa aming baryo na may namatay dahil inatake ito ng aswang. Maliban na lang sa ilang hayop na natatagpo ang patay sa ibang lugar ng aming baryo. Dahil sa lihim ng aming pamilya na pilit tinatago sa akin ng aking mga magulang, ay nagkunwari na lang akong walang alam. Dahil alam ko sa aking sarili na mabuting tao ang aking mga magulang. Muli akong bumalik sa aming silid at nahiga na tilang walang nalaman. Upang hindi mahalata ng aking mga magulang na meron na akong nalalaman sa aming tunay na angkan na pinanggalingan. Sa aking pagkakahiga ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. At sa muling pagmulat ng aking mga mata ay tirik na ang araw. Nang magising ako ay lumabas ako ng aming silid at si lolo agad ang una kong namataan na nakaratay na naman sa kanyang higaan. Kaya pala mahina sa umaga ang aking lolo ay dahil sa matanda na ito bilang isang aswang at nanunumbalik lang ang naturang lakas nito tuwing sasapit ng kasagsagan ng gabi. Naglakad ako patungo sa kusina para maghilamos. Malinaw ko namang natatanaw na abala ang aking ina sa pagluluto ng aming agahan, habang ang aking itay naman ay wala ng mga oras na yon. "Magandang umaga, Pamela." Bati sa akin ni inay habang hinahalukay ang sinasangag niyang kanin. "Magandang araw din po, inay. Nasaan po si itay?" Bati ko sa aking ina, sabay tanong kung nasaan ang aking ama. Kaagad namang sinabi sa akin ng aking ina na muli daw bumalik si itay sa kanilang baryo sa Siquijor at babalik daw ito mamayang gabi. May sarili kasing bangka ang aking ama na ginagamit niya tuwing pupunta siya sa Siquijor. Tinanong ko muli ang aking ina kung bakit agad bumalik ang aking ama sa Siquijor dahil ang usapan nila ni inay ay aalis na kami dito sa baryo pagkalipas ng 2 araw. Sinagot naman ako ng aking ina na may hinatid lang daw ito sa kanilang baryo at babalik naman daw ito mamaya. Dahil sa sinabi ng aking ina ay hindi na muli akong nagtanong at tumungo na ako sa labas ng aming kusina para maghilamos ng aking muka. Doon kasi nakalagay ang aming malaking timba na imbakan ng tubig. Nang matapos akong maghilamos, ay agad akong nakarinig ng mga ingay na nanggagaling sa labas ng aming tahanan. Tinatawag nila ang pangalan ng aking ina. Sa tono ng kanilang mga boses ay halatang mga galit ito na parang may nagawang atraso sa kanila ang aking ina.
Lumabas ang aking ina para harapin ang ilan naming kababaryo na nasa labas ng aming tahanan. Sumunod naman ako sa aking ina para alamin ang nangyayaring kaguluhan. Nang makalabas ako ng pinto ng aming tahanan, ay halos nabigla ako dahil may mga dala itong mga itak at pilit na sinisigawan ng aking ina. Malinaw kong naririnig ang mga sinasabi nila na may kinalaman daw ang aking ina sa pagkawala ng aking guro at ilan kong mga kamag-aral. Nanggagalaiti sila sa galit na tila nais nilang patayin ang aking ina. Subalit sinabi ng aking ina na wala siyang alam sa mga pinagsasabi nilang paratang. Niyakap ko ang aking ina ng mga oras na yon at malakas kong sinigawan na walang alam ang aking ina sa kanilang mga sinasabi. Dahil sa nangyari, ay nagbanta ang ilang mga magulang na oras daw na hindi makabalik sa kanila mamayang gabi ang kanilang mga anak, ay susugurin daw nila ang aming bahay at papatayin kami. Dahil doon, ay nagalit ang aking ina. Oras daw na may mangyari sa aking masama, ay magkakamatayan daw sila at sisiguraduhin daw ng aking ina na uubusin daw niya ang kanilang mga lahi na mas lalong nagpagimbal sa aming kababaryo. Nang umagang yon, Kuya Chris, matapos ang mainit na palitan ng salita, ay umalis na ang aming mga kababaryo. Subalit babalik daw silang lahat mamayang gabi upang patayin kami, oras na hindi makabalik sa ilang mga magulang ang kanilang mga anak, kasama na ang aking guro. Nang araw na yon, ay hindi maiwasan ng aking ina na hindi mapalagay. Dahil nakakasiguro daw siya na babalik ang aming mga kababaryo mamayang gabi para paslangin kami. Kahit na alam ko na ang aming lihim, ay hindi ko pa rin ito sinabi sa aking ina dahil iyon ay mas makakabuti para sa amin. nang sumapit na ang paglubog ng araw, ay nakahanda na ang aming bag na naglalaman ng aming kasuotan para lumikas sa aming baryo. Tanging si Itay na lang ang aming hinihintay dahil ang bangka ang gagamitin namin sa paglikas. Nang tuluyan na ngang dumilim ang paligid, ay isinarado ng aking ina ang aming pintuan sa harapan at tanging pintuan lang sa kusina ang nakabukas dahil iyon ang aming dadaanan sa aming pagtakas. Hanggang sa marinig muli namin ang napakaraming boses na nagsisigawan sa labas, bitbit ng ilang sulo at mga itak. Desidido na ang aming mga kababaryo na patayin ang aming pamilya. Nang mga gabing yon, ay hindi na mapakali ang aking ina at nakikita ko na rin sa kanyang muka ang panlilisik ng kanyang mga mata. Ngunit tila pinipigilan niya ang kanyang sarili para sa sarili kong kaligtasan. Hanggang sa buhusan ng gasolina ang aming bahay ng aming mga kababaryo para sunugin kami dahil hindi nga kami lumalabas ng aming tahanan. Halos napapalibutan na kami ng mga tao sa buong paligid ng aming bahay habang unti-unting kumakalat ang apoy sa aming tahanan na siyang tutupok sa amin at magdadala sa kamatayan. Dahil sa labis na takot namin ng aking ina, ay nagulat na lang ako nang biglang hawakan ng aking lolo ang kamay ng aking ina. Tumayo ito at binulungan si inay at iyon din ang huling beses kong narinig na nagsalita si lolo. Matapos bulungan ni lolo ang aking ina, ay hinawakan ni lolo ang aking ulo at matipid ng ngumiti. Hanggang sa masilayan ko ang unti-unting pagbabagong anyo ng aking lolo. Naging isa itong malaking itim na aso na may mabalasik na anyo na halos nanlilisik sa galit ang mga mata. Mabilis na hinawakan ng aking ina ang aking kamay at hinila ako palabas ng kusina para tumakas. Hindi na inisip ng aking ina ang aming mga gamit dahil mas nangingibabaw sa kanya ang aking kaligtasan. Nung makalabas kami ng aking ina sa likod bahay, ay meron na palang nakaabang na mga kalalakihan
para patayin kami. Subalit nakabuntot pala sa amin ang aking lolo para protektahan kami sa mga nais pumatay sa amin. Inatake ng aking lolo ang ilang mga kalalakihan para iligtas kami at handa na itong isakripisyo ang sarili niyang buhay. Mabilis kaming tumakbo ng aking ina patungo sa baybaying dagat kung saan madalas dumaong ang sasakyang bangka ng aking ama. Habang tumatakbo kami ng aking ina, ay palingon-lingon ako sa aking likuran para tignan ang aking lolo. Halos napaiyak na lamang ako nang makita ko kung paanong paslangin ng aming kababaryo ang aking lolo. Halos pinalibutan si lolo ng maraming kalalakihan habang tinataga ng paulit-ulit hanggang sa humandusay ito sa sahig at tuluyang bawian ng buhay. Nang malapit na kami sa baybaying dagat, ay malaya na naming natatanaw ng aking ina si Itay na papalapit na sa daungan. Nang makalapit sa amin si Itay, ay binuhat niya ako at isinampas sa bangka, habang si Inay naman ay inalalayan ni Itay na makasakay sa nasabing bangka. Hindi na nagtanong ang aking ama kung ano ang nangyari dahil ramdam na niya na mangyayari ito. Kaya inagahan niyang pumalaot para puntahan kami ng aking ina. Nang gabing yun, Kuya Chris, nang makalayo ang aming sinasakyang bangka, ay doon pinaliwanag ng aking ina ang totoong nangyari. Ibinuwis ng aking lolo ang kanyang buhay dahil may kinalaman talaga sila ng aking Itay sa pagkawala ng ilan kong mga kaklase kasama na ang aming guro. Habang nasa bangka kami, ay humingi ng tawad sa akin ng aking mga magulang dahil inilihim nila ang tunay naming pagkatao. Subalit sinabi ko sa kanila na wala silang kasalanan dahil yun ang nakatadhana sa aming kamalayan. Ipinaliwanag din sa akin ng aking ina na hindi pa daw ako ganap na aswang habang hindi pa ako tumutungtong sa hustong gulang upang isali ng itim na sisiw na kanilang pagkaaswang. Sinabi rin ng aking mga magulang na wala silang balak na ipamana sa akin ang kanilang pagkaaswang dahil nais nila akong mamuhay ng normal tulad ng ilang mga batang malayang nabubuhay. Nung gabing yun, Kuya Chris, ay dumiretso sila ng Bacolod upang ihatid ako sa aking tiyahin. Doon muna daw ako maninirahan at dadalawin na lang nila ako paminsan-minsan. Nang maihatid nila ako sa Bacolod, ay sinabi nila sa aking tiyahin na siya na ang bahala sa akin at muling nagpaalam sa akin dahil babalik na sila sa Siquijor kung saan naroon ang iba naming mga kamag-anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. At sana maibigan nito ng inyong mga tagapakinig. Kahit nagaling ako sa angkan ng mga aswang, ay hindi ito naging hadlang para harapin ang hamon ng buhay. At kahit na aswang ang aking mga magulang, ay pinalaki naman nila ako na may respeto at paggalang sa ibang tao. Lubos po na gumagalang at nagpapasalamat, Pamela ng Bacolod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Bona. Nais ko pong ikwento ang karanasan ko sa aswang. Pangungunahan ko na po kayo. Sensitibo po kasi ang ilan sa mga kwentong ibabahagi ko sa inyo para maibahagi ko ng mas maayos ang aking kwento. Bahala na po kayo kung huhusganin niyo ako. Pero ito po ang totoong nangyari sa buhay ko. Itatago ko na lang po ang lugar kung saan ako nagtrabaho noon sa pangalang Taburan. Dito po ako lumaki sa probinsyang to. Nangyari ito taong 1995. Dalaga na ako nang mangyari to. Nasa edad 21 ako noon. Kapag nagtrabaho ka talaga dito ay madami kang
makikita na sobrang nakakatakot. Sa tagal ko sa trabaho, ay nasanay na ako sa mga baliw na pasyente, mga sigaw nila at kung ano-ano pang gawain nila. Mula bata pa ako, mahirap kasi ang buhay namin ng aking lola at lolo noong nabubuhay pa ang mga ito. Namatay sila noong taong 18 pa lamang ako. At kahit kaunting pera, ay malaking tulong na ang kinikita ko sa paglilinis dito. Iniwan kasi ako ng aking inay noon dahil hindi niya kilala ang aking ama. Nagkakilala lang daw kasi sila sa bar kung saan siya nagtatrabaho at one night stand lang daw ang nangyari. Dito daw kasi kumikita si mama, ang mag-entertain ng mga lalaki. Madaming ang tsismosa sa amin noon at sinasabing magiging katulad ko din daw ang aking ina na malandi. Kaya kahit 21 na ako noon ay hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend. Gusto ko kasing patunayan na iba ako sa nanay ko. Madaming nanliligaw pero kahit may mga nagugustuhan ako sa kanila ay iniiwasan ko talaga. Mula nang mamatay ang aking lola ay wala akong ginawa kundi gugulin ng aking oras sa trabaho at mag-ipon. Dito sa mental ay may iba-ibang kwarto ang mga pasyente. Depende sa kung gaano kalala ang sitwasyon nila. Ang isa sa pinakakinatatakutan kong linisan at palagi ko pang binibilisan ang paglinis ay ang kulungan sa basement ng ospital. Dito kasi nila kinukulong yung mga pasyenteng malala na ang sitwasyon. Sila ang pinakadelikadong pasyente sa lahat. At ayon sa mga chismis, ay ang ilan daw sa mga ito ay mga aswang ang ikinukulong dito at pinag-ieksperimentuhan ng mga doktor. Natagpuan ng mga ito sa kagubatan. Nakita daw ito ng mga pulis noong nagsasagawa sila ng investigasyon tungkol sa mga namamatay sa aming barangay. Halos buwan-buwan po kasing may nababalitaan kaming nawawala at kapag nahahanap ay isang malamig na bangkay na lang ang nadadatnan nila sa kagubatan. Pinaghihinalaang ang mga ito ang pumapatay. Ngunit dahil sa kakaibang itsura ng mga ito, ay naisipang ikulong sa mental upang matignan. At pinaghihinalaan ding baka may sakit sila sa utak. Nakita ko ang mukha ng mga nakakulong dito at kakaiba talaga. Kapag naglilinis ako, ay hindi nawawala ang pagtitig nila sa akin. Tumutulo ang malalagkit na laway mula sa kanilang mga dila habang nakatitig sa akin. At ang iba nilang mga kasama ay laging sumisitsit na parabang nang titrip. Matatalino ang mga ito, lalo na sa kalokohan. Minsan kasi, habang naglilinis ako, ay napalapit ako sa kanila nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa naramdaman kong may humawak sa buhok ko at sinabunutan ako. Sobrang lakas ng sigaw ko ng mga oras na yon at mabuti na lang ay nakita ako ni Mang Jose at dali-dali itong bumaba mula sa second floor. Siya kasi ang nagbabantay sa CCTV kaya kita niya lahat. Tinulungan niya ako na makaalis sa pagkakasabunot sa akin. Sobra yung kaba na naramdaman ko ng mga sandaling yon at dali-dali kong tinapos ang aking paglilinis at umalis kaagad ako. Ngunit napansin kong nawala ang hairpin ng aking buhok. Kaya bumalik ako sa kulungan at doon ko nakitang ginagamit ang hairpin upang buksan ang lock sa kulungan. Dahil kaibigan ko si Mang Jose, ay isinumbong ko sa kanya ang nangyari. Agad namang pinuntahan ng mga doktor at tinurukan sila ng pampatulog upang makuha ang hairpin. Nakakatakot kasi kung makakatakas ang mga ito. Kakilakilabot ang kanilang itsura. Alam kong hindi tao ang mga ito dahil kakaiba ang itsura ng kanilang muka. Maliliit ang mga ilong at parang ilong ng mga baboy na malalaki ang butas. Walang mga kilay at maliliit ang kanilang mga ngipin
pero matutulis ang mga ito. Kung ano-ano ang ipinapakita ng mga ito sa akin sa tuwing naglilinis ako. Minsan nga, habang nagmamapa ko, ay sinitstan ako ng isa sa pinakabata sa kanila at bigla niyang tinusok ng tinidor ang kanyang mata. Pagkatapos noon ay dinukot niya ito at saka niya nginuya sa harap ko. Kinain niya ito at parang mga demonyo namang tumatawa ang kanyang mga kasama. Nakakulong naman sila, pero kailangan kasi naming linisan sa labas ng kulungan, lalo na at makalat ang mga ito. Malagkit palagi ang mga laway nila na sinasadyang dumura sa labas ng kanilang mga kulungan. Sobra ang kalungkutan ko noon dahil mag-isa na lang ako sa buhay, ngunit mabuti na lang ay naging kaibigan ko si Mang Jose at madalas ay tambay ako sa kwarto kung saan siya nagbabantay ng mga CCTV at nasa kanya lahat ng kontrol sa mental dahil siya ang nagbubukas at nagsasara ng main gate. Pati na rin ang mga kulungan dahil bukod sa manual na susi ay pwede kasi itong mabuksan gamit ang mga pindutan sa controller at bubukas na ang mga ito kahit walang susi. Minsan nga, kapag may date sila ni Ate Aya na kabit ni Mang Jose, ay ako ang madalas pagbantayin. Kaya naman kabisado ko ang mga pipindutin dito. Alam kong kabit ni Mang Jose si Ate Aya, pero wala na akong magagawa dahil martir ang asawa ni Mang Jose. Kahit alam nitong nambababae, ay hinahayaan lang niya. Mabait naman si Mang Jose, kaya kami nagkasundo. At kapag natatapos na ako sa paglilinis sa buong ospital, ay dito ako dumediretso upang makikain sa daladala niyang masarap na ulam. Ganitong-ganito lang ang buhay ko. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ang dahilan kung bakit ako nawala ng trabaho at madaming mga namatay. Saktong naka-duty ako noon sa basement kung saan noon ikinukulong ang mga pinaghihinalaang mga aswang. At akmang papasok na sana ako nang makita kong unti-unting nagbubukas ang mga kulungan nila. Natakot ako kasi nakita kong tuwang-tuwang lumalabas ang mga ito. Ni minsan ay hindi nila binuksan ng mga kulungan na to nang hindi sila pinapatulog. Kaya naman dali-dali akong tumakbo at hingal na hingal ako na pinuntahan ko si Mang Jose. Mang Jose, dito pa talaga kayo naglalampungan ni Ate Aya? Nabuksan yung kulungan sa baba. Delikado tayo dito. Hingal na sabi ko. Gumagawa sila ng milagro ng kanyang kabit ni Ate Aya doon mismo sa mga controller. At hindi pala nila namalayan na napindot nila ito. Ang tanga lang dahil nakaupo si Aya sa mga controller habang nagkahalikan sila. Ha? Teka lang. Dito lang kayo ha. Tatawag ako ng security. Sabi ni Mang Jose habang mabilis niyang isinuot ang kanyang pantalon. Teka, sama ako. Pahabol na sabi ni Ate Aya. At bago ko pa siya magawang pigilan, ay nakaalis na ang mga ito. Dahil sa takot, ay dali-dali kong isinarado ang pinto. At dito na nga ay kitang-kita ng dalawa kong mata ang lahat ng nangyari. Nagkalat ang mga pasyente sa ospital at ang mga pinaghihinalaang mga aswang ay walang awang pinapatay ang mga pasyente, doktor, nurse at lahat-lahat na. Yung isang doktor ay nakita ko sa CCTV ang ginawa nilang pagpatay dito. Una, tinali nila ito sa kanyang dalawang kamay at paa. Pagkatapos nun ay binasa siya ng tubig. Tsaka nila ito kinuryente sa kanyang ulo hanggang sa mamatay ito. Ang isang babae na doktora ay pinagtulungan nila itong hawakan tsaka kinagat ang kanyang leeg. Bumubulwak ang dugo mula sa kanyang leeg tsaka kinagat ng pinakabata ang ilong ng doktora.
Tsaka ito tinanggal at nginuya-nguya niya ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga oras na yon dahil maging sila Jose ay hindi nakahingi ng tulong. Parehas sila ni Aya na binawian din ng buhay. Sa harap mismo ni Mang Jose ay ginahasa si Aya at pinagkaisahang kagatin at kainin ang kanyang dalawang buntok. Siya naman ang isinunod pagkatapos ng mamatay ni Aya. Halos hindi ako makagalaw sa mga nakikita ko ng mga oras na yon. Hindi ako makapaniwala. Naihian ko pa ang aking pantalon sa nakita ko at nang matauhan ako ay nag-isip ako ng paraan na makatakas dito. Alam ko kung saan ako lalabas ng ligtas. Kaya naman dumaan ako sa likod. Tumalon ako sa bintana. Tumakbo ako noon at nanginginig na sinasabi sa mga pulis ang nangyari. Noong una ay hindi sila naniniwala. Pero nakita nilang madami akong galos sa kamay at paa dahil sa pagtalon ko. Pinuntahan nila ang ospital. Nagkaroon ng emergency sa aming barangay noon para mag-evacuate dahil delikado ang mga ito. Nakalipat naman kami kaagad sa kalapit na bayan. Ngunit 2 araw lang ang itinagal ko dahil napagdesisyonan kong makipagsapalaran dito sa Maynila gamit ang naipon kong pera dahil hindi naman sigurado ang kaligtasan namin sa kadahilan ng nakita ko kung gaano kaagresibo ang mga nilalang na ito. Hanggang ngayon ay napapanaginipan ko ang mga itsura nila. Nagtrabaho ako bilang isang katulong sa isang mayamang pamilya. Naging amo ko si Sir Agapito at Ma'am Angela. Palagi pong wala si Ma'am Angela sa bahay at naglilinis ako sa kanilang bahay pagkatapos kong ihatid ang kanilang nag-iisang anak na si Mona. Una pa lang ay napansin ko ang malagkit na tinginan ni Sir Agapito at pansin ko rin na parang pinapakiramdaman ako nito kung papayag ako sa gusto niyang mangyari. Madalas kasi ay sinasadya niyang hawakan ang aking kamay o kaya naman ang aking palikuran at nagkukunwari itong hindi niya sinasadya ito. Madalas kasi ay naiiwan lang kaming dalawa sa kanilang bahay kapag naihatid ko na si Mona at nasa trabaho naman na si Ma'am Angela. May trabaho naman si Sir Agapito pero panggabi kasi siya at work from home lang. Gwapo naman talaga si Sir Agapito. Pero kahit na nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya, ay alam kong mali ito. Dahil may pamilya na siya. Kaya naman minsan ay kinumpronta ko siya. Sir, kung hindi niyo po ako titigilan sa mga ginagawa niyo, ay isusumbong ko po kayo kay Ma'am Angela. Banta ko. Muli na naman kasi niyang kunwaring aksidenteng nahawakan ang palikuran ko. Mula noon ay hindi na niya ako iniistorbo at madalas na lang ay nagkukulong na lang siya sa kanyang kwarto. Hinahatiran ko na lang siya ng pagkain tuwing oras ng tanghalian. Hanggang sa minsan ay parang sinasadya niyang manood ng mga bastos na video at suot-suot niya lamang ang kanyang boxer at bakat na bakat doon ang kanyang sandata. Habang nagluluto kasi ako ay kumuha siya ng tubig sa kusina na ganoon lang ang kanyang suot at nilalakasan niya ang volume sa malaswang video na pinapanood niya. Pagkatapos kong magluto ay hahatiran ko na siya ng pagkain nang makita ko ang ginagawa niya. Pinaglalaruan niya ang kanyang sandata kaya naman ay hindi na ako pumasok. Sir, iniwan ko po sa lamesa yung pagkain nyo. Sabi ko at umalis na ako. Nagkulong ako sa aking kwarto dahil halos tapos na rin kasi ang aking trabaho. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita ko at kinaiinisan ko ang nararamdaman ko kay Sir Agapito. Alam kong mali ang nararamdaman ko, kaya naman pumikit na lang ako at matutulog na lang sana. Nang biglang bumukas ang aking kwarto
at nakatayo sa pinto si Sir Agapito at kitang-kita ang macho nitong katawan. Nang mga sandaling yon, ay pumayag na ako sa gustong mangyari ni Sir Agapito. Nangyari ang hindi dapat mangyari at tinanggap ko na lang ang katotohanan na baka nga parehas kami ng aking nanay na malandi. Marahil totoo nga ang sinasabi nila. Alam kong mali pero mahal ko na kasi noon si Agapito. Nahulog na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naulit na nang naulit ang ginagawa naming kasalanan. Noong una ay nagigilty ako. Pero ganoon pala kapag nasanay ka na. Dahil nang tumagal ay parang namanhid na ako. Hindi na ako nakakaramdam ng awa kay Ma'am Angela at kay Mona. Gabi-gabi kasi ay pagkatapos ni Sir Agapito kay Ma'am Angela ay pinupuntahan naman ako sa aking kwarto. Naging magaling kami sa pagtatagpo at ganoon ang nangyayari. Hanggang sa kung ano-ano na ang pagkain gusto kong makain, lalo na ang mangga. At madalas din akong magkasakit, lalo na kapag napapagod ako sa trabaho. At minsan pa ay habang ako ay nagluluto ng kare-kare para sa pananghalian namin ni Agapito ay nasusuka ako. Ayaw ko kasi ang amoy nito. Nakita ako ni Agapito at may suspetsa siyang baka buntis na ako. Kaya naman sa araw ding yon ay binigyan niya ako ng pera upang magpatingin sa doktor. Nakumpirma ko ngang may nabuo sa kasalanang ginawa namin ni Agapito. Sinabi ko ito sa kanya at hindi ko nagustuhan ang reaksyon mula sa kanyang muka. Lalong-lalo na ang sinabi nito sa akin. Bakit ganyan ang itsura mo? Agapito, mahal mo ba ako? Ito ang lumabas sa mga bibig ko at hindi siya sumagot agad dahil gulong-gulo pa siya sa sitwasyon. Bona, mahal naman kita pero may asawa at anak na ako. Kasal na kami ni Angela. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Sagot niya na kinaiinisan ko. Bilib din talaga ako sa'yo, Agapito. Eh di sana una pa lang hindi mo na ako inakit kung pamilya pa pala ang turing mo sa kanila. Galit na sagot ko. Bona, ipalaglag natin ang bata. Dahil kung hindi, mapipilitan akong mamili. Sagot niya. Nahalatang tarantang-taranta na siya. Eh gago ka pala eh. Papalakihin ko ang bata ng ako lang. Kung ayaw mo, sasabihin ko ito sa asawa mo. Banta ko. Maya-maya pa ay umalis siya at pagbalik niya ay may dala-dala itong kutsilyo at isang sobre. Ito ang ipon ko. 100,000 piso. Sapat na siguro ito upang gamitin mong umalis dito at hindi na muling magpakita pa sa pamilya ko. Wala akong pakialam kung bubuhayin mo pa ang bata. Huwag ka lang babalik dito. Mamili ka kung kukunin mo ito o parehas na lang tayong mamamatay ngayon. Ito ang hindi ko inaasahang lumabas sa bibig ni Agapito at nanlilisik ang mga mata nito. Masakit sa akin na ganito ang kinahinatnan ng unang karanasan ko sa pag-ibig. Pinili kong buhayin ang anak ko at kinuha ko ang pera. Nag-empake din ako ng araw na yon. Sobrang nakakalungkot pero ano pa nga bang aasahan ko? Kabit lang naman ako. Hindi naman lingid sa kaalaman ko ang posibilidad na mangyari ang ganito. Pero hindi ko alam na ganito pala kasakit. Umiiyak ako at sa isang hotel sa Manila ako natulog ng gabing yon. Kinabukasan ay naghanap ako kaagad ng paupahan. Alam kong namumugto ang mga mata ko nung araw na yon at puyat na din ako. Kaya naman nang makakita ako ng mumurahing paupahan
ay napagdesisyonan ko nang dito na manirahan. Kailangan kong tipirin ang perang bigay ni Agapito dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari kapag manganak na ako. Alam kong malaki-laki ang gastos. Nang makausap ko ang kasera, ay mabait naman ito sa akin. Isa itong matandang babae at siya si Nanay Maria. Magaan naman ang loob ko kay Nanay Maria bilang isang kasera. Itinuring ko na siyang nanay. Minsan nga lang ay nawiwirduhan ako sa kanya. Akala ko nga noong una ay magaling siyang manghuhula. Naglilinis ako sa kwarto ko noon na bigla niya akong puntahan at nagbigay ng mga gulay at prutas. Ay maraming salamat po, Nay Maria. Ang bait-bait mo po talaga sa akin. Sabi ko sa kanya nang bigla niyang hinawakan ng aking tiyan at tinahaplos ito. Para sa bata yan, Bona. Dapat lumaki siyang malusog sa tiyan mo. Sabi niya habang hawak ang tiyan ko. Paano niyo po nalaman na buntis po ako? Halata po ba? Tarantang sagot ko. Abay, halatang halata, Bona. Ang lakas ng amoy. Sabi niya, tsaka ito tumawa. Nakitawa na lang din ako kahit na hindi na ako komportable sa kanya. Hindi na kasi niya tinatanggal ang kanyang kamay sa tiyan ko. Ito namang si Nanay, wala biro. Paano naman po ninyo naamoy? Tanong ko. Biro lang, ano ka ba? Matanda na ako. Kaya naman alam ko kung buntis ka na. Alam mo, babae ang magiging anak mo. Sabi niya, tsaka hinalikan ng tiyan ko at nagpaalam na itong umalis. Ipinagwalang bahala ko na lang ang nangyari at madalas siyang magdala ng mga lutong ulam at lagi niyang sinasabi na para daw ito sa bata. Ngunit lahat kasi ng luto niya ay hindi ko nagugustuhan ng amoy. Kaya naman bago ko pa ito makain ay nasusuka na ako. Pinaplush ko na lang sa CR ang pagkain para naman hindi niya malaman na hindi ko kinakain yung luto niya. Namasukan din pala akong tindera sa isang grocery malapit sa aking boarding house para kahit papano ay may madagdag sa gagastusin ko kapag nanganak na ako. Alam ko kasing matagal bago ulit ako makapagtrabaho. Ayaw ko namang maubusan ng pera. Maliit pa naman ang tiyan ko kaya pwede pa. Naging amo ko si Ate Marga at ang asawa niyang si Kuya Puroy. Gwapo itong si Kuya Puroy at matipuno ang katawan. Dahil lagi itong tumutulong sa pagbubuhat ng mga bigas na tinitinda sa kanilang gulayan at prutasan. Hindi lingid sa mag-asawa na buntis ako. Pero hindi nila alam ang totoong dahilan kung bakit walang tatay ang daladala ko. Sinabi ko na lang na tinakbuhan ako ng kasintahan ko para naman tanggapin nila ako sa trabaho. Naging maayos ang lahat at si Nanay Maria lang ang nakakaalam tungkol kay Agapito. Sa tulong ni Nanay Maria ay nakakakain ako ng mga prutas na makakatulong sa baby ko. Nasanay na nga lang ako na palagi akong pinupuntahan ni Nanay Maria sa kwarto ko at hinahawakan palagi ang tiyan ko. Lumalaki na noon ang tiyan ko dahil halos 5 buwan na ako dito sa Manila mula noong umalis ako kila Agapito. Bona, ang lakas ng pitik ng puso ng anak mo. Galaw pa ng galaw. Ang lusog-lusog niya. Ito ang palaging sinasabi sa akin ni Nanay Maria. Minsan nga naririndi na ako sa kanya, pero nasanay na lang din ako. Minsan pa nga, ay parang gusto ko na lang maniwala sa mga naririnig kong tsismis mula sa mga tao na aswang daw si Nanay Maria. Sa pagtatrabaho ko kila Ate Marga,
ay madalas ako lang ang naiiwan sa tindahan nila dahil bumabiyahe din sila upang kumuha ng mga gulay at prutas na ibebenta din nila sa kanilang pwesto. Madami kasi silang negosyo. Naiinggit nga ako dahil nagtutulungan silang mag-asawa. Kaya naman sobrang pinagpapala sila ng Diyos. Malandi man ako, pero pinangarap ko din ang ganoong buhay at gusto ko rin sanang maranasan. Tambayan ng mga tsismosa ang tindahan, kaya naman dinig ko palagi ang kanilang usap-usapan. Pero sa tanghali ay walang masyadong tumatambay at madalas ay hinahatiran ako ni Nanay Maria ng pagkain kahit pa nasa trabaho ako at nakikita yon ng isa sa mga suki namin na si Mang Johnny. Umaalis din naman kaagad si Nanay Maria pagkatapos niyang pagsawaang haplusin ang aking tiyan. Pagkaalis niya ay kinausap ako ni Mang Johnny. "Ining, siya ba ang kasera mo dyan sa lumang paupahan sa kanto?" Tanong niya. "Opo, dyan po ako kay Nanay Maria nangungupahan. Mura lang po kasi ang bayad ko sa upa." Sagot ko. "Napapansin ko na madalas kanyang bigyan ng pagkain. Huwag mong kakainin yan, iha. Dahil alam kong aswang yung kasera na yan. Para malaman mong aswang siya, patakan mo palagi ng kalamansi ang pagkain binibigay niya sa'yo." Sabi niya na naging palaisipan sa akin. "Nako, Mang Johnny, iba ang itsura ng mga aswang, hindi ganyan. Nakakita na ako dati sa probinsya namin." Sagot ko. "Basta iha, ha? Lalo na't buntis ka. Mag-iingat ka sa matandang yan. Nag-iiba ng anyo ang mga aswang." Paalala niya pa at na maalam na siyang umalis. Hindi ko alam pero parang kinilabutan ako sa narinig ko kay Mang Johnny. Sa mga oras kasi na iyon ay parang gusto kong maniwala sa kanya. May mga oras kasi na malagkit talaga ang pagkakatitig palagi ni Nanay Maria sa tiyan ko at madalas akong hindi komportable dito. Pero naniniwala kasi akong iba ang itsura ng mga aswang dahil nakakita na ako dati noong nagtrabaho ako sa mental hospital. Habang gulong-gulo ang isip ko, ay natabig ko ang ulam na dala sa akin ni Nanay Maria na adobong baboy. Ngunit pagkakita ko pa lang ay nasusuka na naman ako. Maselan kasing masyado ang aking pagbubuntis. Kaya naman ay dali-dali akong pumunta sa CR upang sumuka. Pagpasok ko sa CR, ay nakita ko si Kuya Puroy na walang saplot. Nakita ko ang lahat, hindi lang ang macho niyang katawan, at mas nawindang ako nang makita ko kung sino ang kasama niya. Ito si Kuya Rene, isa rin sa gwapo nilang kasama sa gulayan, at naglalaro sila ng arnis. Ako ang nahiya sa nakita ko, kaya naman sa labas na ako sumuka. Agad-agad na sinundan ako ni Kuya Puroy at alam kong kakausapin niya ako. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na pusong babae pala si Kuya Puroy. Hindi kasi kita sa itsura niya. Hiniling niyang wag daw akong magsusumbong sa kanyang asawa at binigyan niya ako ng pera na tinanggap ko na lang kapalit ng aking pananahimik. Natatawa pa rin ako kapag naaalala ko ang itsura nila ng araw na yon. Pero dumaan ang buwan at araw na nagbubulag-bulagan ako. Naging sunod-sunuran din sa akin si Kuya Puroy, lalo na kapag kailangan ko ng kasama sa pagpapacheck up. Minsan nga ay pinagkakamalan siyang asawa ko daw. Ang gabi bago ako manganak ay agad akong nakatulog dahil masama ang pakiramdam ko. May ubo at sipon kasi ako, para akong tinatrangkaso. Alam ni Kuya Puroy yon dahil tinext ko siya nung gabing yon. At sinabi ko ring bilhan niya ako ng gamot pagkatapos nila sa gulayan. Umaabot kasi hanggang 12:00 ng gabi ang trabaho nila
at tuloy-tuloy iyon. Kaya naman sabi ko, pagkatapos na lang. Sa sama ng pakiramdam ko, ay hindi ko nailak ng mabuti ang aking pintuan. Sa pagkakatulog kong yon, ay nananaginip ako na may nilalang na mahabang dila sa paanan ko at nakalawit ang dila sa aking tiyan. Parang gusto nitong kuhanin ng aking baby mula sa aking tiyan. Mahaba ang buhok nito na isang matandang babae. Pinipilit kong gumalaw pero mahigpit ang pagkakahawak sa akin ng matandang aswang. Nang biglang natumba ang aswang sa harap ko at nakita ko si Kuya Puroy. Dito ko napagtanto na hindi pala ako nananaginip. Mabilis na nakatakas ang matandang aswang. Kaparehas na kaparehas ang itsura nito sa nakita ko noon sa mental hospital at mahabang mahaba ang dila. Umiiyak ako noon at laking pasasalamat ko kay Kuya Puroy. Dala-dala niya noon ang gamot na pinabili ko. Dahil sa kaba at takot ko, ay naging dahilan ng pagputok ng panubigan ko. Hindi ko inaasahang manganganak ako sa gabing ito. Sinugod ako sa ospital ni Kuya Puroy. Takang-taka man si Ate Marga noon kung bakit kami magkasama, lalo na at sasakyan nila ang ginamit ni Puroy upang maihatid ako, ay hindi na namin inalala pa ito. Ilang araw din ako sa ospital at laking pasasalamat ko dahil ligtas kami ng anak ko. Hindi ko alam kung paano at saan nanggaling ang aswang na nakapasok sa kwarto ko noon. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Marahil ay si Nanay Maria ang nagtangkang kunin ng batang nasa sinapupunan ko. Baka kaya sinisigurado niyang malusog ang bata. Galit ako kung sakaling tama ako dahil para siyang nag-alaga ng baboy. Lalo na at ilang araw na ako sa ospital ay hindi pa rin ako dinadalaw ni Nanay Maria. Kapag nakumpirma kong totoo ang hinala ko sa kanya, ay hindi ako manghihinayang na sunugin at patayin siya para sa anak ko. Halos araw-araw akong dinadalaw ni Kuya Puroy at aaminin kong kahit papusong babae siyang nagtatago sa macho at gwapong mukha niya, ay alam kong nahulog ang loob ko sa kabutihang pinapakita niya sa akin. Bigay kasi siya ng bigay para sa anak ko at ako na ang tumatanggi minsan dahil sinabi kong kahit na wala na siyang ibigay ay hindi ko naman siya isusumbong kay Ate Marga. Ngunit isang napakalungkot na balita ang natanggap ko mula kay Kuya Puroy nang minsang nagkwentuhan kami habang kinakalaro niya ang napaka-cute na baby kong si Angelica Pauline. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ama na si Agapito. Ilong lang ata ang nakuha niya sa akin. Naghiwalay na kami ni Ate mo, Marga. Malungkot na sabi niya. Bakit? Anong nangyari? Nalaman ba niya? Alalang tanong ko. Hindi. Pero pinaghihinalaan kasi niya tayo na baka kabit daw kita. Sagot niya. Naawa ako kay Puroy sa mga sandaling yon dahil hindi daw niya kayang aminin sa kanyang asawa ang totoo. Mas gugustuhin na lang daw niyang ito ang alam ni Ate Marga na sa babae siya nangaliwa kaysa sa malaman niyang sa lalaki. Dahil baka mas lalong hindi kayanin ng kanyang asawa. Humingi siya ng tawad sa akin dahil nga siguradong sinusumpa na ako ni Ate Marga. Pero dahil mahal ko na si Puroy, ay hindi na mahalaga sa akin ang sasabihin ng kahit na sino. Kinuha daw lahat ni Marga ang mga bata at lahat ng pera na meron sila, maging ang mga lupang nabili nila sa ibang lugar. Tanging ang gulayan, prutasan at ang binabantayan kong tindahan ang iniwan sa kanya ni Marga. Kaya naman magsisimulang muli sa wala si Puroy. Sinabi ko naman sa kanya na tutulungan ko siya sa negosyo pagkatapos kong gumaling. Iniwan ni Puroy ang paborito kong sisig sa lamesa. At syempre,
Hindi mawawala dito ang kalamansi. Dahil ibinilin ko talaga sa kanya na dapat ay may kalamansi ang sisig na dadalhin niya at may maraming sibuyas. Kailangan niya na kasing umalis dahil madami pa siyang kailangang ayusin sa pwesto nila. Maya-maya pa, habang kumakain ako, ay isang hindi ko inaasahang bisita ang dumating. Si Nanay Maria. "Oh, anak, kamusta? Biglaan ang panganganak mo. Ngayon lang ako nakabisita, pasensya ka na ha." Pati niya. "Ayos lang naman ho," sagot ko. Pero dali-dali kong ibinaba ang kinakain ko at sinigurado kong mabantayan ng mabuti si baby. Takot na takot ako noon sa kanya. "Ay, eto na ba si baby? Malusog si baby ha. Pwede ko ba siyang mahawakan?" Sabi niya. Ngunit tumanggi ako at kinulit niya ako ng kinulit. Ngunit nang makita niyang pabalik na si Puroy, ay agad siyang nagpaalam. Sige. Pag-uwi mo na lang tsaka ko na lang bubuhatin si baby. Kasi tulog pa naman. Iwan ko na lang sa'yo itong niluto kong adobo na. Alis na ako. Magpagaling ka ha. Sabi niya at mabilis na itong lumabas. Naiwan pala ni Puroy ang bag niya kung saan nakalagay ang mga papeles na kailangan niya para sa mga lupa. At pagdating niya ay niyakap ko siya. Sinabi ko sa kanya na hinala kong si Nanay Maria ang aswang na nakita namin noong gabing naghatid siya ng gamot ko. Para mapatunayan ang hinala ko, ay naalala ko ang sinabi noon ni Mang Johnny tungkol sa paglalagay ng kalamansi sa linutong ulam at pagkain ni Nanay Maria. Lumabas si Puroy noon upang bumili ng kalamansi at pinatakan ko ito. Nagamit ko na kasi ang kalamansing bigay ni Puroy sa sisig. Pagdating niya, ay pinatakan ko ng kalamansi ang adobong dala ni Nanay Maria. Maya-maya pa, ay isang parang nabubulok na karne ang naaamoy namin. Punong-puno ng uod. Maging ang mga kasama ko noon sa ospital ay nagreklamo dahil matagal bago nawala ang bulok na amoy mula sa karne. Binalikan ni Puroy ang aking kasera at nakatakas daw ito. Nang makita daw kasi ng aking kasera si Puroy, ay mabilis na itong tumakbo kahit pa matanda na ito. Naging mas maingat na ako ngayon sa lahat ng pagkain. Halos lahat na nga ay pinapatakan ko ng kalamansi, lalo na kapag kumakain kami sa labas. Ngayon ay magkasama kami ni Puroy sa kanyang negosyo. Hindi na kasi siya nakipagrelasyon pa sa ibang lalaki mula noong iniwan siya ni Rene sa mga panahong wala na siyang pera. Itinuring niya kaming pamilya at kahit na ganon ay malinaw na ipinamukha sa akin ni Puroy na magkaibigan lamang kami. Kahit na ngayon ay may nangyayari na sa amin, ako pa rin ang nagwagi. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Nagmamahal, Bona. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.